Tulad ng nakalarawan dito, ang bersyon na ito ng RSX ay nakasuot ng signature Repsol Honda na nagsusuot ng RC213V motorbike. Sa madaling salita, maaari mo na ngayong i-rock ang Super Cub na ito sa mga kalye sa parehong mga kulay ng lahi bilang Mars Marquez at Paul Espargaro. Tulad ng inaasahan, walang mga pagbabago sa mekanikal. Makakakuha ka pa rin ng liquid-cooled na 150cc DOHC, single-cylinder, at 6-speed manual powertrain setup. Ang lakas ng makina ay 15.8 horsepower at 13.6 Nm, bahagyang mas mababa kaysa sa 17.7 horsepower at 14.4 Nm na figure ng Y16ZR na nakuha mula sa 155cc SOHC single nito. Ang front fender ay itim, ang harap at likurang mga gulong ay kulay kahel, at ang kombinasyon ng pula at puti sa mga wings ng motorbike ay mas agresibong impresyon. Ang Honda RSX Repsol ay nilagyan ng higit na mahusay na mga tampok, kabilang ang isang solong channel na ABS braking system para sa mga gulong sa harap na nagpapataas ng antas ng kaligtasan. Kasama sa ilang iba pang pangunahing tampok ang isang malakas na 150cc engine na may kakayahang mabilis na acceleration, isang LED lighting system, isang tool LED headlamp na disenyo na katulad ng isang sports motorbike, at isang digital speedometer, tubeless ang mga gulong, habang naka-front telescope front fork, habang sa likod ay single monoshock absorber. Sa Malaysia at Indonesia marami na ang mga variant ng Honda Winner X, Honda RSX, at Honda GTR. Ang katanungan dito kailan kaya mailalabas sa merkado ng Pilipinas ang mga motor na ito?